Hello mga ka-investor, welcome back sa ating channel at ngayon i-review natin yung ating Philippine stock portfolio no, kung kamusta siya for this week. So as of right now, meron tayong 253,158 pesos. So up tayo ng 11% kung makikita nyo tong open PNL. So ito yung total na gains natin. So 11%, 'di ba? So actually na-raise na natin yung pang ano natin, yung pang isang taon natin. Nandito na tayo. So, unang taon pa lang to. So, kung makikita nyo, kahit hindi gano'ng kumikita pa yung stocks natin, kasi kung makikita nyo naman, uh, 11% pa lang, no? Pero actually, ahead tayo. Tandaan nyo, sa isang taon, tumataas lang yung stock market in the Philippines or traditionally, kahit sa abroad, 7 to 10%. So, dahil 11% yung gains natin ngayon, medyo ahead tayo, no? So, makikita nyo yan, mas tataas pa yan pagka bumawi yung Philippine stock market talaga ng todo. No? So, sa ngayon, ito, ang biggest loser natin, same thing, si All Home pa rin. Di ba? Medyo kahit pa paano nakabawi na siya, nakaraan 30% yan eh. Di ba? Pangalawa si Mary Mart. Tapos si JG Summit, down pa rin tayo. Tapos biggest winner natin naman, si Converge. 100%, no? 99.4% kung makikita nyo. Security Bank at 44%. Ito nyo yan. Philinvest, 41%. Globe Telecom at almost 39%. No? So, ayan. So, actually, kung makikita nyo, iba pa yan doon sa mga dividend. No? Kung makikita nyo kasi kung ano naman yung even though sample portfolio lang to, kung ano yung mga nandito, hindi kasi yung binibili ko sa talagang totoong portfolio ko. So, napapakita ko sa inyo. Though mas malaki na to, kasi nga maliit lang naman yung puhunan ko sa Philippine portfolio ko, ang laki na rin ng kinikita natin, no? So, hindi lang tayo nagbibenta, no? Ngayon, punta naman tayo sa news before tayo mag-dollar cost, no? Kung makikita ninyo, pakita ko lang sa inyo to, no? So, sabi dito, Villar Group venturing into airport business. So, si Manny Villar, marami siyang company, no? Meron siyang Vistaland. Nag-i-invest tayo doon. Vistaland, yung STR, Vista Malls. Tapos, etong Villar Group, no? So, sabi dito, Tycoon Manny Villar to venture in the airport, into the airport business. As his investment vehicle makes a 31 billion pitch to operate and maintain the Iloilo and Puerto Princesa Gateway. So, 31 billion pitch. So, parang nag-raise sila ng pera, no? So, ayun nga. Sabi dito is Iloilo International Airport and Puerto Princesa International Airport for the next year, no? So, pwede nyong basahin na lang rin to. Hindi na tayo ganun magdi-deep dive dyan, no? Pangalawa rin, ito airport. Ang daming airport ng ginagawa sa Pilipinas ngayon. So, sabi dito, Philippine Billionaire Aboitiz Family. So, AEV yan. Yung Aboitiz Group yan. Wins 226 million in dollars to. Hindi to peso, no? Airport project, no? Yan, pwede natin basahin ng konti. Ang sabi dito, Aboitiz Infra Capital, the infrastructure arm of the billionaire Aboitiz family. Ito yung sasabi ko sa AEV. Aboitiz Equity Ventures has won a contract to upgrade and operate an international airport in the southern Philippines. So, pwede tayo mag-invest siguro sa AEV. Alam ko ang AEV is down ng malaki-laki. Pwede tayo maglagay dyan. Titignan natin mamaya. So, ayan Ano yan, kasama rin yan sa top, sa mga, kasama rin siya sa PSEI, sa mga pinakamalaking company, sa mga blue chips company ng Pinas. Ngayon, ito yung sinasabi ko sa yung PSEI, lagi natin siya tinatrack, no? Para lang makita natin kung anong nangyayari. Ano ba nangyayari sa Pilipinas? Ito yung mga malalaking company. Tinatrack nito yung 30 na pinakamalaki mga blue chip stocks kung tawagan. So, tandaan nyo, grabe, nasa almost top tayo sa 3 buwan niya, ito yung pinakamalaking presyo. Diba? So, nakakabawi na yung Pilipinas, no? Kasi hindi naman over-leverage yung Pilipinas. Unlike ng stock market sa US, kabaliktaran na siya. Sobrang taas tayo, pa-recover yung sa US, sobrang taas. Excuse me, hindi natin alam kung ano mangyayari, no? So, within 6 months na time frame, kung makikita nyo, up pa rin. Ang laki. Ang bottom kasi natin, ano ko lang yun, 1 year. October rin yun Last year ng October 23. Around 5.8 yun. Right now, kung makikita nyo, 7,600 tayo.
up ng 20%, di ba? So, ayun. Ngayon, punta naman tayo sa paglalagay natin. Silipin natin yung AEV. Dapat kasi maglalagay, di ba may 5,000 na allocation tayo. Dollar cost average nga pala yung ginagawa natin. No? Plano kong ilagay sa, ano yun, no? Sa Vista Mall sana kasi tignan natin itong Abuitis Venture. Alam ko kasi down to. Huling check ko parang malaki-laki ang down nila. Oops, it's not working. AEV na lang. Sorry, angat ko lang. AEV and gas.com. Stock price na lang natin. Iba to, ibang company itong pinapakita nila. Ito, Aboitiz Ventures. It's at 37 currently. Tignan nga natin yung 3-year chart niya. Alam ko galing ng 52, ayan oh. Galing siya ng 60, 50. Maximum niya, hindi natin alam kung almost 60. Pumalo siya ng 60, mababa siya. Gawin kong 1 year. Alam ko kasi down to eh. 3 years chart kasi to. Gawin natin 1 year. Ayan oh. Nag-bottom siya ng around 30 siguro. Hindi kasi natin makita eh. Pag clinic-click ko, ayaw. Sa tingin ko mga 31, 32, 33. Nakalang 33 lang to eh. So sa tingin ko, dito na lang natin ilagay yung 5,000 natin, no? AEV. So dito ko ilalagay yung 5,000. Baguhin ko to, no? Ang plano ko kasing ilagay sana sa kay John Gokong Way. Tsaka kay Vista Malls kasi nga, di ba nakita mo si Villar, nag-aano siya. Pero dahil mababa yung AEV, tas blue chip company siya, dito ko ilalagay yung buong 5,000 natin. So i-add ko na lang siya dito ha. Okay? Okay. Alright. So ayan, quick recap lang, hindi to financial advice, gawin yung due diligence nyo. Dahil kung nakita nyo yung AEV, wala pa tayo, blue chip company plus 60 siya, galing siya ng 60, nag-top siya ng 60. Tapos 30 something na lang siya ngayon, no? So ayan. Ayun lang mga investor. Salamat sa panonood for this week. So, at least kung makikita nyo, di ba, talagang nakakabawi yung portfolio natin. Ang laki nung tinaas, no? 11%. So, gagawin natin to hanggang 5 taon. So, siguro ang magiging puhunan mo dito is 1.2 million. Ibig sabihin, mag-ipon ka lang every week ng 5,000. Although, alam ko na mahirap yon. Pero kung makakaya mo yun, kung malaki naman income mo, sa loob lang ng 5 taon, may 1.2 million ka na. What if i-invest mo pa yun sa stock market using dollar cost average? Kasi nga, mababa. Tandaan mo, maganda lang mag-dollar cost averaging kung mababa yung market, hindi mataas. Kasi, mababa yung risk mo, di ba? Kasi mababa yung valuation ng mga stocks. Okay, kagaya ngayon, pinaliwanag ko sa inyo na yung PSEI natin mababa pa. So, kung sakaling sobrang taas na nun, ang gagawin mo nun, hindi mo ilalagay. It's either sa buong market mo lang ilalagay yung pera mo. Tuturuan ko kayo ng ibang strategy kapag mataas na yung stock market, no? Salamat sa panonood and I'll see you in the next video. Kung nagustuhan nyo itong video na to, kindly like and subscribe and tignan nyo rin yung crypto portfolio and US stock portfolio natin. And bye for now.